Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ibang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si shoutout kay Lilibet Delphine, shoutout kay Christian Malabaw, at shoutout kay Abaw Ronald. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 7156 hanggang 7160 po. Swish. Sa sandaling ito, natagpuan din ng mga nagpapatrulyang magic soldiers si Daryl, lahat sila ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sumigaw sila ng malakas. Daryl, may utos ang kamahalan. Kapag nakilala mo ang taong ito, mabubuhay ka o mamamatay ka. Bilisan mo, ibaba mo ito. Sigaw. 12-dosenang nagpapatrulyang sundalo ang dumungaw kay Daryl. Fuck, anong nangyayari dito? Gusto nila akong arestuhin sa sandaling magkita sila. Nang makita ang eksenang ito, nagmura si Daryl sa loob-loob, nang walang pag-aalinlangan sa oras na iyon, ang buong katawan niya ay sumabog sa lakas, tumalikod siya at tumakbo palayo. Tumigil ka, bilisan mo at hulihin mo. Sunod-sunod na sigaw ng 12-dosenang mga magic soldiers, at mabilis na naabutan. Ang bilis ng mga magic soldiers na ito ay hindi mabagal. Sa oras na ito, ang bawat isa sa kanila ay sumabog ng buong lakas, at ang distansya sa pagitan nila ni Daryl ay palapit ng palapit. Nima, nang makitang malapit na siyang maabutan, hindi napigilan ni Daryl na makaramdam ng kaunting pagkabalisa, ngunit nang makita niya ang Spirit Fruit Garden sa hindi kalayuan, agad siyang nagkaroon ng ideya, at agad na bumilis at pumasok sa Spirit Fruit Garden. Noong unang pumasok si Daryl sa God's Domain, hindi niya sinasadyang pumasok sa Spiritual Fruit Garden. Upang maiwasang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpanggap siyang fruit servant na nagbabantay sa fruit garden. Kahit na napakatagal na, pamilyar pa rin siya, kasama ang kapaligiran ng spiritual fruit garden. How dare you trespass into the spiritual fruit garden? Stop! Nang makitang nagmamadaling pumasok si Daryl sa spiritual fruit garden, muling sumigaw ang mga nagpapatrulyang sundalo na humahabol sa kanya. Natural na hindi titigil si Daryl. Pagkatapos magmadali sa spiritual fruit garden, dumiretso siya sa masukal na kagubatan ng prutas. Sa tulong ng masalimuot na kapaligiran sa loob, tumalikod siya at tumalikod, at sa wakas ay naalis ang mga magic soldiers na iyon. Tawag. Matapos maalis ang mga mahiwagang sundalong iyon, nakahinga ng maluwag si Daryl, at tahimik na umalis sa likod ng pinto. Nang makarating siya sa labas, lihim itong inisip ni Daryl. Sa pagtingin sa sitwasyon, pansamantalang na-control ni Empress Hua Jiao ang God Realm, at ang pagpunta ng diretso sa Yushan Palace ay walang alinlangan na itinapon ang sarili sa bitag. Nga pala, hindi ko alam kung nandito si Master o wala. Sa sumunod na segundo, naisip ni Daryl si Giguzi. Nang magkita sila sa huling pagkakataon, nilisan ni Giguzi ang Guisian Mountains sa God Realm, sinabing maglalakbay siya ng 9 na araw. Ngayong napakatagal na, dapat ay bumalik ito. Alam ni Daryl na gusto ni Giguzi na tahimik at hindi gustong istorbohin ng iba, ngunit hindi niya maisip ang kasalukuyang sitwasyon sa God's Domain, kaya pumunta lang siya sa Guisian Mountain para humingi ng tulong. Oo, pumunta ka na lang kay Master, siya ang numero 1 tao sa Kyushu, dapat may solusyon siya. Sa pag-iisip sa kanyang puso, ginalaw ni Daryl ang kanyang figure at nagmamadaling tinungo ang Guisian Mountain. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang banda, Dongao Continent, Danzang. Si Danzang, bilang isa sa 3 pangunahing sekta sa kontinente ng Dongao, ay may mahabang kasaysayan. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ito ay mas sagrado. Ang kapaligiran dito ay maganda, tahimik at payapa, parang isang fairyland sa labas ng mundo. Gayunpaman, ngayon ang buong pangkalahatang arena ay napuno ng isang panahunan na kapaligiran. Nakita niya ang libu-libong mga disipulo na nakatayo ng makapal sa plaza sa labas ng bulwagan, at ang mga disipulong ito ay nakatingin sa loob ng bulwagan, bawat isa sa kanila ay hindi may tago ang kanilang pagkagulat at galit.
Sa pangunahing bulwagan, isang maliit na manika ang pumikit-es. Sa mga titig sa labas ng bulwagan, pabalik-balik, mukhang sobrang irritable. Si Zhu Xiansheng iyon. Sa pasukan ng pangunahing bulwagan, daan-daang mga disipulo ang nahulog doon, hindi alam ang buhay at kamatayan. Ilang oras ang nakalipas, direktang pumasok si Zhu Xiansheng sa pangunahing altar ni Dan Zhang, sinusubukang hanapin ang bakas ni Tian Buyo. Sa kanyang puso, naniniwala siya na pinoprotektahan ni Dan Zhang si Tian Buyo. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang beses, hindi pa rin natagpuan si Tian Buyo, na lalong ikinainis ni Zhu Xiansheng. Isang maliit na sanggol ang pumasok sa pangunahing altar, na parang pumapasok sa lupain ng walang sinuman, ito ang nagpagalit sa mga disipulo ng sekta ng Dan. Noong panahong iyon, maraming tao ang sumalakay, ngunit lahat sila ay natalo ni Zhu Xiansheng. Matapos makita ang nakakatakot na kapangyarihan ni Zhu Xiansheng, ang natitirang mga disipulo ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, at nagtipon sa labas ng pangunahing bulwagan, pinapanood ang bawat kilos ni Zhu Xiansheng. Buzz. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pag-iiba-iba ng hininga mula sa langit sa hindi kalayuan, at pagkatapos ay mabilis na lumipad ang 12-dosenang mga figure, at nakita ang dalawang pinuno, isang maamo at eleganteng, na may pambihirang hitsura, ay matangkad na lalaki na malakas ang aura. Sina Chester at Dax iyon. 2 oras ang nakalipas, nagpadala si Dan Zhang ng mga disipulo sa Tianmen upang humingi ng suporta, ngunit wala si Daryl. Narinig ni na Chester at Dax ang balita at nagmadaling pumunta. Wow! Sa sandaling ito, nang makita ang dalawang magkapatid na Chester at Dax na dumarating, ang mga disipulo ng sekta ng Dan na naruroon ay labis na nasasabik at nasasabik. Mabuti, nandito na sina Master Chester at Master Dax. Sa wakas may makakapagpagaling sa baliw na batang ito. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, sumimangot si Zhu Xiansheng, pagkatapos ay naglakad patungo sa pinto. Okay. Nang makita sina Chester at Dax, si Zhu Xiansheng ay natigilan saglit. Sa oras na ito, lumabas si Xing Changqiu mula sa karamihan at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Wen Chaochao at sa dalawang magkapatid, Brother Chester, Brother Dax, tumakbo ka muna sandali, nasaan si Brother Yufeng? Sumagot si Chester, mayroon si Fengzi, upang pumunta sa isla ng Shenlang. Pagkatapos ng mga salita, si Dax sa tabi niya ay hindi napigil ang sinabi, Master Xing, ano ang nangyayari? Hindi niya maiwasang tumingin sa paligid. Sa wakas ay nakita ang mga balikat ni Xing Changqiu, si Dax ay lihim na sumimangot. Nahihiya akong sabihin. Napahiya si Xing Changqiu, at pagkatapos ay sinabi ang sitwasyon. Pagkatapos magsalita, namula ang mukha ni Xing Changqiu, na sana ay makakita siya ng bitak sa lupa at makalusot. Ang maringal na master ng alchemy sect ay hindi kayang talunin ng isang maliit na sanggol, nakakahiyang itapon siya sa bahay. Ano? Alam ang sitwasyon, nagbago ang mga ekspresyon ni Chester at Dax, at pagkatapos ay tumingin si Kiki sa main hall, pagkatapos makita si Zhu Xiansheng, pareho silang nagulat at nagalit. Kalokohan talaga ang maliit na manika na ito. Sa sumunod na segundo, natauhan si Chester at sinigawan si Zhu Xiansheng, pamangkin, lumabas ka muna. Nang marinig ang sigaw, dahan-daang lumabas si Zhu Xiansheng, nang makita ang sitwasyon sa labas, agad niyang inisyon si Xing Changqiu, mapanuksong sinabi, Sok-sok, kung hindi mo siya matalo, tawagin mo siyang katulong. Habang sinasabi niya iyon, sinabi ni Zhu Xiansheng kina Chester at Dax, kayong dalawang tiyuhin, gusto mo ba siyang tulungan? Puno ang kanyang mga salita, ng paghamak. Swish. Nang makita ang kanyang pagmamataas, medyo nadismaya si Chester, at agad na nagsabi, pamangkin, si Hedzing ay senior mo rin, paano ka magiging bastos? Sumunod din si Dax at sinabing, nataman mo rin ang ulo ni Xing at gumawa ng malaking kaguluhan tungkol kay Dan Zhang. Kalokohan lang ito. Pumunta ka dito dali at humingi ng tawad sa ulo ni Xing. Sa puso ni Chester at Dax, ang munting sanggol na ito ay anak ni Zhu Baji, siya ay walang pinagkaiba sa sarili niyang pamangkin, kaya dapat ay pinag-aralan siya bilang sariling anak. Paumanhin, isa pang paghingi ng tawad. Nang marinig ito, nakaramdam si Zhu Xiansheng ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang puso, at agad na sumimangot at nagsabi, kayong dalawang tiyuhin, wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Pagkatapos, itinuro ni Zhu Xiansheng si Xing Changqiu at malakas na sinabi, sila Dan Zhang,
protektahan, na si Tian Buyo, tinulungan mo pa rin akong talunin ang hamak na iyon, at makatuwirang guluhin ko si Danzang, may mali ba? Galit na galit si Zhu Xiansheng sa oras na ito. Noong nasa Donghai City ako, gusto ng lahat na humingi ako ng tawad kay Daryl, kaya nawalan ako ng mukha, pero ngayon, gusto nilang humingi ako ng tawad sa Alchemy Sect Master. Ang taong ito ay tumutulong sa Tian Buyo na iyon, o natalo ng kanyang mga nasasakupan, bakit siya dapat? Huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Nang makitang ganoon pa rin ang sinabi ni Zhu Xiansheng, si Xing Changqiu ay labis na nasasabik, at agad na sumagot, ang ating sekta ng Dan ay hindi kailanman pinangangalagaan ang hamak na iyon. Ikaw na bata ang hindi nagsasalita tungkol sa moral ng mundo at sinasaktan ang mga tao. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumango si Chester at sinabing, oo, ang ulo ni Xing ay isang bayani, matapang at nasa ibabaw ng barko. Bukod dito, siya ay binalak laban ni Tian Buyo noon, paano siya makikipagsanib puwersa sa siya? Pamangkin, malamang na nagkamali ka sa bagay na ito. Oo, tama, sagot ni Dax, siguro hindi mo alam ang sitwasyon, kaya nagmamadali ka. Ngayon na may puwang pa para sa pagre-relax, lumapit ka at humingi ng tawad kay Sect Leader Xing. Habang nagsasalita, pinipigilan ni Dax sa galit, ang kanyang tono ay lalong hindi mapag-aalinlanganan. Ikaw, sa harap ng sitwasyong ito, pinigilan ni Zhu Xiansheng ang kanyang galit, tumingin kay Chester, at pagkatapos ay kay Dax, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ang sinabi ko ay totoo. Sa oras na iyon, nakita ko sa sarili kong mga mata na nakatakas si Tian Buyo sa punong tanggapan ng Danzang. Huminga ng malalim si Chester, at matiyag ang nagsabi, pamangkin, minsan hindi naman kung ano ang nakikita mo, baka nalinlang ka ni Tian Buyo. Okay, huwag na nating pag-usapan ito, halika, at humingi ng paumanhin kay Sect Master Xing. Hindi. Matigas na umiling si Zhu Xiansheng, puno ng katigasan ang kanyang mukha na wala pa sa gulang, wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Kung hindi nila ako pinigilan sa oras na iyon, gagawin ko, nahuli ko ang scam na iyon, at kung gusto ko talagang humingi ng tawad, hihingi muna ako ng tawad. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Chester at Dax, nakaramdam ng inis ng walang dahilan. Wala talagang rules ang brat na ito, hindi umaamin na may ginagawa siyang mali, at sobrang yabang niya. You brat. Sa ilalim ng takot at galit, sa wakas ay hindi na napigilan ni Dax, humakbang pasulong, at sinigawan si Zhu Xiansheng, kung hindi mo itatama ang iyong mga pagkakamali, napakabastos mo pa rin sa harap mo, elders. Ngayon, ako na ang bahala kay Brother Zhu. Education educates you. Panipi. Whoosh. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, kumislap ang figure ni Dax, nagmamadaling pumasok sa bulwagan, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan si Zhu Xiansheng. Sa puso ni Dax, siya at ang mga kapatid ni Zhu Baji ay magkatugma, at sila ang mga nakatatanda ni Zhu Xiansheng. Natural lamang sa mga matatanda na turuan ang mga nakababatang henerasyon. Higit sa lahat, ginawang gulo ng batang ito si Danzang, kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, hindi ito maipaliwanag ni Xing Changqiu. Sa oras na ito, medyo nagalit din si Chester, nang makitang kumilos si Dax, hindi niya ito pinigilan. Tawag. Nang makitang nagmamadaling hampasin si Dax, nagbago ang ekspresyon ni Zhu Xiansheng, gulat na gulat at galit siya sa oras na iyon, sumabog ang buong katawan niya sa lakas, itinaas niya ang kanyang kamay para salubungin siya. Sa isang iglap, nagbanggaan ang mga palad ng dalawa, at nagkaroon ng pagkabigla, at pagkatapos ay napaatras ng dalawang hakbang sina Dax at Zhu Xiansheng ng sabay. Baliktad naman. Di nagtagal, pinatatag ni Dax ang kanyang anyo, napuno ng galit ang kanyang puso, at pinandilatan niya si Zhu Xiansheng, anak, nangangahas ka pa bang lumaban? Nang magsalita siya, si Dax ay lihim ding nabigla. Ang anak ni Brother Zhu ay talagang may talino. Siya ay may napakalalim na panloob na lakas sa murang edad, ngunit ang kanyang pagkatao ay masyadong matigas ang ulo at mapanghimagsik. Kung hindi siya magagabayan at tinuruan ng maayos, maaari siyang makatakas sa masasamang paraan sa hinaharap. Hindi ka pumupunta dito para turuan ako. Sa pagharap sa galit ni Dax, hindi natarante si Zhu Xiansheng, at matigas na sinabi, nagsimula akong igalang ka at tawagin kang tiyuhin, ngunit tinulungan mo silang harapin ako, ano, uri ka ng elder. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Zhu Xiansheng.
Halatang hindi ako nagkakamali, dumating ang mga taong ito para turuan ako, bakit? Dahil lang sa bata ako, madaling ay bully. Swish. Nang marinig ang mga salitang ito, lubos na nagalit si Dax, at nagmura, okay, hindi ka pa rin kumbinsido, tama. Tingnan ko kung gaano ka kakaya. Pagkaraang, bumagsak ang mga salita, sumabog ng malakas si Dax, at muling binaril si Zhu Xiansheng palad. Si Zhu Xiansheng ay wala kahit kaunti, pinakilos niya ang kanyang lakas, umahan sa pag-atake, at nakipaglaban ng husto kay Dax sa pangunahing bulwagan. Tawag. Nang makita ang eksenang ito, si Xing Changqiu sa labas ng pangunahing bulwagan, pati na rin ang mga disipulong Danzang, ay labis na nasa sabik. Lalo na ang mga disipulong iyon, na nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Zhu Xiansheng noon, ay nalagutan ng hininga, at nang makitang kumilos si Dax, hindi nila napigil ang sumigaw. Master Son, turuan mo siya ng leksyon. Masyadong mayabang ang batang ito. Sigaw ng lahat, at si Chester ay nakatayo doon, nakasimangot din, na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Masyado talagang mayabang ang anak ni Kuya Zhu, pero bata naman siya kung tutuusin, wag mo naman saktan, Dasheng. Sa pag-iisip sa sarili, hindi napigilan ni Chester na sumigaw, dakilang Dax, sapat na, huwag mong saktan ang iyong pamangkin. Sa puso ni Chester, si Zhu Xiansheng ay isang bata kung tutuusin, at hinding-hindi siya maaaring maging kalaban ni Dax. Gayunpaman, nagkamali si Chester. Kapatid na Chester, huwag kang mag-alala. Nang marinig ang paalala, si Son Dasheng ay lumaban kay Zhu Xiansheng, at kasabay nito ay tumugon si Dasheng, may sukat ako. Tulad ni Chester, hindi sineseryoso ni Dax si Zhu Xiansheng. Hindi madaling mapasuko. Ngunit sa ilalim ng matinding labanan, naramdaman ni Dax na may mali. Ang batang ito, napakalakas. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Dax na si Zhu Xiansheng sa kanyang harapan ay hindi lamang mabilis sa pagkilos, ngunit napakalakas din, malayo sa imahinasyon. Boom! Sa wakas, muling nagpalpa ang dalawa, at nagkaroon ng mahinang tunog, at pareho silang napaatras muli. Matapos patatagin ni Zhu Xiansheng ang kanyang anyo, hindi niya maitago ang puot sa kanyang wala pang gulang na mukha, at sumigaw, Dax, pinilit mo ako. Pagkaraan ng mga salita, namula ang mukha ni Zhu Xiansheng, at pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at dumura. Isang apoy ang lumabas. Huhu. Sa sandaling lumitaw ang nagngangalit na apoy, biglang tumaas ang temperatura ng buong bulwagan. Nang makita ang eksenang ito, maging si Chester, Xing Changqiu o ang iba pa, lahat sila ay natigilan at napasigaw. Dakilang Dax, mag-ingat ka. Kuya Son, mag-ingat ka. Sa oras na ito sa bulwagan, lihim na nagulat si Dax nang makita ang apoy na patungo sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang munting pamangkin na ito sa harap ng itataya niya ang kanyang buhay ang bibig ay nagluwa ng apoy. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yun ang tapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga master,